Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pang mga balita may kaugnayan po dito pa rin sa nagdaang bagyong Maymay, maging itong bagyong Neneng. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinamamadali na po itong tulong sa mga nasalanta ng bagyong Neneng at kailan kaya isasagawa itong inspection dito pa rin sa damage assessment. At Maring isagawa ngayong araw o bukas ang aerial inspection na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para magkaroon ng damage assessment dito sa epekto ng bagyong Neneng na nanalasa dyan sa kanyang sariling lugar din at mga karating pa na area sa Northern Luzon. Layunin nito na makita ang lawak ng pinsala upang maging angkop ang ipagkakaloob na tulong. Bagamat may mga preposition na mga pagkain at iba pang pangangailangan, kinakailangan din umano na matutukan ang distribusyon at ito ay nasa panig na ng local government units. Nanawagan naman ang Pangulo na magtulungan sa panahon na ganito at pinakilos na umano niya ang mga miyembro ng kanyang gabinete upang tutukan ang mga kaganapan doon sa bahagi ng Hilagang Luzon upang maipagkaloob sa mabilis na paraan ang mga kinakailangang tulong. Nawagan naman ng Pangulo sa panig ng mga eksperto, yung mga scientists, na paigtingin pa ang mga research and development para maggamit sa mga ganitong panahon ng pagharap sa kalamidad. Nitong nakalipas na araw nga ay nagbigay ng mensahe ang Pangulo para manawagan at hikayatin ang ating mga sariling scientists na sa bansa man wala ay magtulungan upang makalikha tayo ng mga hakbang sa paglaban sa climate change. Narito ang bahagi ng naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The guide that we use is generally the measure that we use when we are talking especially of primary research. That is now part of that is the most important part of much of our research that we are doing because of so many new developments, so many new challenges that we are facing, for which we look to science for a solution and for an answer. Agiyan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw naman, maliban doon sa sinasabi natin na mga aktibidad ng Pangulo sa pagtugaygay dito sa epekto ng bagyong Neneng, abala rin siya mamayang hapon magtutungo dyan sa Elliptical Road sa lungsod ng Quezon para sa aktibidad may kinalaman doon sa Food Security Program kung saan ay magbibigay ng mensahe ang Pangulo para sa aktibidad na ito dahil para sa kanya importante na harap natin itong issue ng kagutuman sa ating bansa na ngayon ay unti-unti na umano na nakaka-adapt ang mga kababayan natin at nagkakaroon na din ng mga hakbang ang pamahalaan para tugunan ang food security issues. Samantala, sa iba pang balita, hindi man pinangalanan, ngunit tila sa pool si Maharlika sa napakagandang paliwanag at panawagan ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga nagpapakalat ng isyu tungkol sa babaeng ahas sa Malacanang at sa mga bumabatikos at bumabastos dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, paano ba naman kasi minsan yung mga kakilala pang solidong taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bumabanat kay First Lady Araneta Marcos. Tila parang nakita na natin ito dati nung panahon pa nitong si dating First Lady Imelda Marcos na talaga namang siniraan sa mainstream media at international media. At tila ganun din po ang ginagawa ngayon kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Kilala naman po natin kung sino-sino ang mga nagpapakalat di umano ng fake news sa ating napakahusay na First Lady. At para sa di pa nakakaalam, ay talaga pong nagtatrabaho ng lubos at tinutulungan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para mapaganda at mapabuti pa ang ating bansa. Sana naman
sa mga solidong taga-suporta ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay iwasan na nating batikusin itong si First Lady Liza Marcos bilang pagrespeto na lang sa ating sinusuportahang Pangulo. Dahil kung babatikusin natin ang First Lady, ay para na ring binabatikos natin ang ating mahal na Pangulo. At narito naman ang full video kung saan di man pinangalanan, ngunit tila sa pulsi Maharlika sa matinding panawagan ng dating spokesperson Harry Roque patungkol sa mga naninira at pilit na bumabatikos sa ating First Lady Araneta Marcos. Narito ang full video. Ngayon naman po, pag-usapan po natin itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ngayon ko lang po nabasa yung mga napaka-sinasabi tungkol sa kanya. No? At ang sa akin naman po, unang-una, siya naman po ang First Lady ng bayan. Yung mga ginagamit naman pong salita laban sa kanya, kahit gaano kayong kagalit sa kanya, parang hindi naman po dapat. Alam niyo po, unang-una, siya po'y asawa ng ating presidente. That by itself, talaga namang dapat kung sumusuporta kayo kay presidente, bigyan niyo naman ng kakonting respeto. Hindi po ako nakikipag-away dun sa mga nagagalit kilam. No? May karapatan naman kayo na ipahayag ang inyong mga damdamin. Pero hindi naman po talaga ordinaryong tao ang asawa ng presidente. Kahit saan po tayo sa buong daigdig, meron po talagang opisina ang asawa ng pinakamataas na namumuno sa kahit anong bayan. Karamihan po ang tawag sa kanila First Lady. Wala pong hindi binibigyan ng respeto kahit sinong esposo ng namumuno ng kahit anong bansa sa daigdig nito. For that alone, tingin ko yung mga ginagamit nilang langwahe kilam, she doesn't deserve it. At wag naman po. Pangalawa, yan po hindi lengguwahe ng mga taong nais magtagumpay ang Presidente BBM. Asawa po yan. Matutuwa ba naman sa inyo ang kahit sinong asawa kung lalapastangan ninyo yung kanyang esposo? Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa batas natin, iisa lang po ang mag-asawa. Dalawa po silang tao na pinag-isa sa batas ng Panginoon at sa batas ng tao. So wag niyo pong isipin na po pwede niyong ipaghiwalay ang esposo ng presidente dahil talagang sa batas po, ang legal regime na nag-govern sa mga mag-asawa ay iisa lang sila. Sa ari-arian, absolute property. At kapag merong kaso, hindi po pwedeng puwersahing magtestigo ang esposo laban sa kanyang esposo. Kasi nga po, by legal fiat and by religious fiat, nagkaisa na po ang mga mag-asawa. So, huwag niyo pong isipin na po pwede kayong sumuporta sa asawa at kutsain yung kanyang kabiyak. Hindi po pwede yan. Pangatlo, ano bang gusto natin? Ang katotohanan naman po, tama po, hindi halal ng taong bayan si First Lady Lam. Pero ang katunayan po, kilala po natin kung sinong esposo ni PBBM nung siya po'y tumakbo. Alam niyo po, sa Amerika, si Hillary Clinton, yung siya'y tumatakbo, anong lidyang ginagamit niya? Sinasabi niya, package deal kami ni Bill Clinton. No? So, swerte kayo dahil kapag binoto niyo si Bill Clinton, buy one, take one na kayo. Sa katunayan, ganyan po talaga ang relasyon ng presidente sa kanyang asawa. Pati ang asawa, bagamat hindi kandidato, kinilitis, talagang hinimay-himay natin ang pagkatao ng asawa. Bakit? Dahil talaga naman kung tatanggapin natin na kahit papano, makaka-impluwensya ang asawa sa liderato ng halal ng tao. Kaya nga po sa batas, hindi po pwedeng mapilit na magtestigong isang asawa laban sa kanyang asawa dahil talagang lahat po yan covered by tinatawag na marital privilege. Siyempre, lahat ng bagay pinag-uusapan. Kung hindi officially, even in the bedroom. At hindi po maiiwasan yan. Ang iniisip ko na lang, siguro yung mga pumupula kay First Lady, siguro hindi nila naintindihan yung relasyon ng mag-asawa, baka marami sa kanila hindi pa po nag-aasawa. No? Pero pag kayo po yung nag-asawa, maintindihan yung sinasabi ko. Gustuhin ba natin na talagang completely separate ang buhay ng presidente sa kanyang buhay pamilya? Hindi po mangyayari yan. Dahil talagang lahat ng bagay ay dinidiscuss ng mga mag-asawa. Ako po may personal experience dyan. Abogado ko. Except for 4 years, ako po isang active litigator. No? And I am on my 32 years, 32nd year of practice. Ano ba hong naging karanasan ko? Siyempre, ayaw kong pag-usapan ng trabaho pag ako'y umuwi. Pero wala akong magagawa. Pag nagtanong si Mrs., kahit ayaw kong sumagot, kailangan kang sumagot. No? Kasi mag-asawa kayo. No? At ganyan din po siguro ang relasyon ng presidente sa kanyang First Lady. Kahit ayaw nilang mag-usap tungkol sa mga affairs ng Estado, hindi maiiwasan. Pero pinaka-importante, dahil asawa nga siya, hindi naman kasalanan ng First Lady kung binabantayan niya yung interes ng kanyang esposo. So ibigay na natin po yan sa nakarapatan niya ng esposo.
tama o mali, kung sa tingin niya ito isang tao ay makakasira o makakabuti sa kanyang esposo, tanggapin po natin yon. Talagang kasama po yan, kabahagi yan ng buhay ng mag-asawa. Now, finally, wala naman po talagang aktibong papel na ginagawa ang First Lady beyond being First Lady. So, hindi ko po maintindihan kung bakit merong mga reklamo. Kinukumpira po siya sa... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.